Kung kaya kong marinig ang mundo ng buo, marahil hindi ko mapapansin kung paano dumadapo ang katahimikan. Tulad ng mga bagay na tahimik lang na umiiral, mga laruan sa isang sulok na hindi na ginagalaw, isang orasan na unti-unting kumakain ng oras, mga pahinang hindi binabasa ngunit hindi nawawala. Pero may mga taong hindi kailanman nakarinig ng lahat ng sinasabi natin. At sa mundong ito, ang pagiging hard of hearing ay hindi hadlang. Pero unti-unti ginagawang hadlang ng maling pananaw at diskriminasyon. Hindi ang kakulangan sa pandinig ang hadlang. Ayon kay Padilla, may mga taong nahihirapang pag-usapan ang kapansanan. Parang may mga salitang hindi nila kayang bigkasin. Kaya napapalitan ito ng mga salitang kulang, sira, hindi sapat. At sa simpleng pagpili ng salita, may mga distansyang nabubuo na hindi na napapansin. Akala nila kapag hindi mo narinig, hindi mo rin naiintindihan. Akala nila pareho lang ang hindi makarinig at hindi makakaya. Kaya minsan, kahit nagsasalita ka na, parang wala pa rin nakaririnig. Samantalang ang mga puno, tumatayo lang at sapat na yun. Ang mga ibon, lumilipad kahit walang paliwanag. Ang mga hayop, nabubuhay nang walang kailangang patunayan. Ang pagiging hard of hearing ay hindi kawalan ng kakayahan. Ito ay bahagya hanggang malubhang pagkawala ng pandinig. Isang kondisyon kung saan ang mundo ay hindi laging malinaw na naririnig. Ngunit hindi nito inaalis ang kakayahang mag-isip, umunawa at makipag-ugnayan. Sa katunayan, bilyon ang nakararanas ng ganitong kalagayan. Mga mundong bahagyang tahimik, bahagyang malabo. Sa panig ng lipunan, mahina sila, hindi sila makasasabay, kailangan silang kaawaan. Pero sa totoo lang, hindi ang pandinig ang naglilimita, kundi ang paraan ng pagtingin sa kanila. Sa loob ng silid-aralan o sa trabaho, may mga pagkakataong hindi sila pinipili. Hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil hindi sila agad naiintindihan. Ayon sa mga pag-aaral, kahit ang mga kabataang hard of hearing na marunong magmasalita ayon sa kanilang edad, ay patuloy pa rin nahihirapan sa pang-araw-araw na usapan. Hindi dahil wala silang alam, kundi dahil ang mundo ay hindi marunong makinig sa kanila. At sa isang mundong puno ng ingay at mga boses na nagsasapawan, natututo silang makinig sa ibang paraan. Sa galaw ng labi, sa pagitan ng mga salita, sa mga salitang nakasulat. At sa isang mundong maingay, sila ang unang napapagod. At minsan, ang kakulangan sa pag-unawa ay hindi lang katahimikan, kundi panganib. Mga sitwasyong hindi sila marinig kahit sa sariling pamilya o sa harap ng awtoridad. Kaya ang kailangan ay hindi awa, kundi pag-unawa. Kaunting paghinto, mas malinaw na pagsasalita, at pagbibigay ng espasyo upang sila rin ay marinig. Dahil ayon din sa mga pag-aaral, ang inklusibong edukasyon at serbisyong panlipunan ang susi sa pagbabagong hindi lang pansarili, kundi panlipunan. Kung ang bawat nilalang ay may lugar sa mundong ito, kung ang bawat bagay ay pinapayagang umiral ng walang paghatol, bakit pagdating sa tao, may kulang, may hindi sapat, may kailangang patunayan? Dahil sa huli, hindi kailanman naging sukatan ng kakayahan ang kakayahang makarinig. Kung kaya naman nilang abutin ang kanilang mga pangarap, bakit natin sila hinahadlangan dahil lamang sa maling pananaw? Bilang bahagi ng lipunang ito, maaari tayong matutong makinig. Hindi lang gamit ang tenga,
kundi gamit ang pag-unawa. At sa simpleng paraan na iyon, baka sakaling mas marami pa ang tunay na marinig.